Hello guys. By the way guys, meron akong apat na katanungan ngayon na sasagutin sa video na to. So, bali, banggitin ko muna yung mga pangalan nyo, okay? So, unang katanungan ay katanungan ni Mylene Policarpio. Pangalawa ay katanungan ni Marvia Haji Ibrahim. Pangatlo ay katanungan ni Joy Balagtas. Pang-apat ay katanungan ni Cebu Journeyman. So, una, basahin ko muna guys ha. So, unang katanungan, sabi ni Mylene Policarpio, sabi mo dito ma'am, may chance ba na ma-blacklist once na nag-loan sa mga loan shark? Okay. Ma'am, kung nag-loan ka sa loan shark tapos nag-file ng complaint sa police yung employer mo or nag-complain siya doon sa MOM kung nasa Singapore ka ha, merong tendency na mapa-blacklist ka kung merong evidence, kung may mga ebidensya. Pero kung wala, at saka kung wala lang naman pakialam yung employer mo, makakabalik ka pa rin at hindi ka nila maipapa-blacklist kasi hindi naman basta na maipa-blacklist ka kung wala silang mga ebidensya, kung mag-complain sila. Pero kung nag-file kung meron ng kaso na final sa police, may record na yan. So, merong tendency na hindi ka na makakabalik at maipapa-blacklist ka talaga nila. Kaya dapat kung nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, dapat ingatan natin yung mga pangalan natin na hindi masira. Kasi pangalan lang natin, record lang natin yung pangahawakan natin kapag nasa ibang bansa tayo. Okay, Ma'am Mylene Policarpio, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa ini short video ko. Okay, dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am Marvi Haji Ibrahim. So, basahin ko muna guys. Sabi niya, paano po sa akin wala pang visa at kontrata? Gusto ko na mag-back out kasi 6 months na ako nila tinatambay na kapag medical na po ako, sila gastos. Paano po sa akin wala ako? Pangalawang katanungan, wala ako contract, 6 months apply. Kasalanan ba? Okay, dito. 6 months na ako nag-apply sa kanila. Di ko naman kasalanan, but gusto ko na mag-apply sa iba. Sa tagal ba naman nila ako pinahintay dito sa Manila kahit sino applicant magba-back out talaga. Pwede naman kayo mag-back out. Wala namang magagawa yung agency nyo kung magbaback out kayo. Yun nga lang, kung meron silang nagastos, meron talaga tendency na sisingilin nila sa'yo yung nagastos nila. So, kung meron silang pababayaran sa'yo, hingan mo lang sila ng resibo. Hindi ka naman nila mapilit na mag-antay pa rin or tumuloy sa agency nila kung gusto mo talaga mag-back out. Wala naman kasing batas sa Pinas na bawal ka mag-back out or bawal ka lumipat ng ibang agency. Okay ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo pa. Marvi Hadi Ibrahim, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below lang ha. Okay, dito naman tayo sa katanungan ni Joy Balagtas. Sabi niya dito, basahin ko lang ha. Hello po, paano kaya yun sa medical ko ma'am? Bumagsak po ako dahil may spot daw po ako. Ngayon po, pinapabayad po sa akin yun sa x-ray at yun pong sa dugo. Dapat po babayaran yun ma'am. Okay ma'am, kung meron po kayong pinirmahan no, sa agency. Kasi yung mga agency meron silang pinapapirmahan, di ba? So, kung nakalagay doon, meron kayong kasunduan ng agency mo at ikaw na kung mag-back out ka, kailangan mo bayaran sila sa nagastos nila. May karapatan po talaga na sisingilin po kayo ng agency. Yun nga lang, bago po kayo magbayad, dapat meron kayong makitang resibo na provided ng BIR. Kung wala silang may bibigay na resibo, di wag kayo magbayad. Ganun lang yun. Pero kung alam nyo naman sa sarili nyo na meron talaga silang ginastos, bayaran nyo na lang para hindi kayo magka-problema. Kasi yung agency, pwede rin sila mag-complain. Pwede kayo nila i-complain sa DMW kung meron silang nagastos na sa inyo. Yun ang pagkakaalam ko ha. Pero mostly naman sa mga agency kapag ganyan, hindi na yan sila hindi na sila nagre-reklamo kasi gastos din yan at saka abala sa kanila. Okay, Ma'am Joy Balagtas, kung meron silang pabayaran at kung alam mo naman na meron silang nagastos sa'yo, bayaran nyo na lang po.
Kasi alalahanin nyo, agency sa business. Ganun lang po yun talaga. Okay, ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito, okay? Have a good day. So, dito naman tayo sa last na na katanungan. Katanungan ni Cebu Journeyman, okay? Paano po pag mali yung spelling ng diploma, okay? Kailangan po ay magkapareha yung spelling ng pangalan mo at saka pangalan mo sa passport kasi hindi pwede na magkaiba kasi baka mamaya ma-detect yan or makita pag tinignan o bakit iba yung pangalan mo dito sa diploma. So kahit isang letra lang ang mali dyan, magkaiba na po talaga yan. Kaya kailangan magkapareha yung pangalan nyo sa passport nyo at saka sa diploma. Hindi po pwede na magkaiba kasi madidetect at malalaman po talaga yan kasi tinitingnan din yan kasi pinapasa po yan sa MOM. Okay, Cebu Journeyman, sana nasagot yung katanungan mo pero kung mayroon ka bang ibang katanungan, just comment lang dito sa ini video ko sa aking mga short video para magawa ko rin siya ng magawa natin ng paraan at gawa natin ng short content. So anyway guys, yun lang. And paalala lang pala guys, sa mga gusto mag-abroad no, papunta Singapore, hindi na ako nagre-recommend sa agency na nire-recommend ko. Huminto na naman ako kasi sakit siya sa ulo. Sakit siya sa ulo at saka matumal, madalang or hindi agad-agad na hahanapan ng employer yung mga pinapasa ko or yung mga nire-recommend ko. So, ang i-recommend ko na lang sa inyo kung gusto nyo talaga mag-apply papunta sa Singapore, pumunta po kayo sa website ng DMW. Marami po doon. Tingnan nyo doon yung mga agency. Nandun yung address nila, telephone number nila, email nila, or address ng agency nila na pwede nyo puntahan. Tapos puntahan nyo, pwede na kayo yung sumadya doon talaga sa agency nila. Na mostly sa mga agency ay nasa Makati. Tapos nandun din yung mga address nila at saka cellphone number or telephone number. So, basta mag-ingat na kayo. Tingnan nyo kung yung agency nyo yung agency na pupuntahan nyo ay kung walang violation kasi nakasulat naman yung sa DMW yung mga agency na walang problema. Okay, sana nasagot yung mga katanungan nyo. Pero kung mayroon pa kayo ibang katanungan, just comment below lang guys. And then paalala lang pala na ang agency is a business. And paalala lang din na kung balak nyo talaga mag-abroad, kailangan mas maganda na kayo yung mag-process ng mga papers nyo. Lalong-lalo na yung passport. Huwag nyo iasa sa mga agency kasi yung mga agency papatungan at papatungan talaga nila yung halaga niyan. So kayo na lang sana ang kumuha ng mga papers nyo, like for example, passport, NBI, mga ganyan. Para pag-ipunan nyo muna bago kayo mag-apply, okay? Sana nakatulong tong advice ko sa inyo and sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Pero kung mayroon pa kayo yung katanungan, just comment below lang. And guys, paalala pala, malapit na tayo mag 10,000 subscribers. So, pag na-reach ko na yung 10,000, pipili ako ng dalawa lang muna. Pipili ako na bibigyan ko ng 2,000 cash. So, kailangan nakasubscribe din kayo at saka kailangan magiging active kayo guys. Kumbaga, pwede kayo mag-comment sa any short video ko. Meron naman ako mga 15 seconds lang na video dyan at saka meron din akong mga 1 minute video and 3 minutes video. So, kahit doon lang kayo mag-comment. Basta alalahanin nyo guys, kailangan meron kayong basta yung ang mapipili ko guys, titingnan ko yung YouTube channel nyo or magbigay kayo, hihingin ko sa inyo yung Facebook account nyo para makita ko kayo kung legit talaga kayo at saka yung natural guys, yung pipiliin ko yung walang-wala talaga, yung alam nyo yun, yung kailangan talaga nila, yung kahit ganong halaga lang. Okay, sana guys na nakatulong tong advice ko sa inyo at saka yung sagot ko sa mga katanungan nyo. Okay guys? See you. Have a good day. Bye bye.